Araw na ito, maswerte yung ating pag-uusapan dahil alam nyo ba na mayroong mga halaman na kayang mag-attract ng pera. Ang halaman pong ito ay tanyag dahil sa popular na simbolismo niya sa feng shui na umaakit ng kayamanan, prosperity and good luck. Yung kanya pong bilog na dahon, yan po ay sumisimbolo din po ng pera. Ang pagkakaroon po ng magandang dahon sa feng shui ay swerte at talagang magiging effective kapag healthy ang plants mo. Hello everyone, this is Hermes Unao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. At para sa araw na ito, maswerte yung ating pag-uusapan dahil alam nyo ba na mayroong mga halaman na kayang mag-attract ng pera sa year 2026, Year of the Fire Horse. At magandang pag-usapan yan dahil yung iba sa atin ngayon pa lang nagbabalak-balak ng mag-alaga ng mga halaman na talagang magbibigay at mag-attract ng kayamanan sa kanilang buhay. Alamin natin dahil meron tayong 10 halaman sa ating listahan. Ready na kayo mga ka-MDP? Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. 2026 Year of the Fire Horse. Dinidescribe siya as bold, fearless, at syempre fast-pacing yung mangyayari sa taong ito dahil nga fiery element siya. It's a combinations nung mga outlook natin sa buhay o pangarap na mabilis nating aksyonan Kaya naman ngayon ibabagay natin dito yung mga halaman na talagang mag-a-attract ng kayamanan sa atin And iikot tayo doon sa ating garden. Titingnan natin yung mga halaman na kasama dyan. 10 halaman na meron tayo. At yan, pag-usapan natin yung kanyang care tips para dyan sa mga halaman na yan at yung itsura nila para makita nyo din. Tara, samahan nyo ako. Sa una po nating halaman, itong money tree o Pakira aquatica. Ang halaman pong ito ay tanyag dahil sa popular na simbolismo niya sa feng shui na umaakit ng kayamanan. Ang mga Pakira aquatica ay maaaring magsimula sa maliit na halaman papunta sa malaking puno. Nagkakaroon ng maraming mga dahon, extended leaves dun sa kanyang stem Usually ang karaniwang bilang nito 5-6, pero pag nagkaroon ka ng 7 hanggang 8 at mas marami pang dahon, ito ay sumisimbolo ng pagdami ng iyong pera Kaya bilangin nyo yung inyong mga dahon ng inyong mga Pakira aquatica. Usually po ito yung nilalagay sa southeast place ng ating bahay para dun sa feng shui na wealth attractions At ito po maaari nyong ilagay din sa malapit sa inyong mga tarangkahan yung pagpasok sa mga gate upang maka-attract siya ng kaperahan At ang pag-aalaga po nito, kung lalagay sa loob ng bahay, pwede rin po, pero dapat bright yung area At mabigyan siya ng enough na sinag ng araw. Kung ilagay sa bintana o malapit sa pintuan, kailangan meron pong tumatagos na ilaw. At sa pagtutubig naman po, hindi naman siya maseran. Pero ito po maaari ring ilagay outdoor dahil siya naman ay isang puno, talagang pong lumalaki siya kapag nilagay sa mas malaking lalagyan. So ito po yung Pakira aquatica sa una nating halaman. Sa pangalawa nating halaman ay ang mga jade plant o tinatawag na Crassula ovata. Ito ay halaman na mayroong hugis coins yung kanyang mga dahon At sinasabing ito ay tumutukoy dun sa pagiging money plant niya Kaya binansagan siya na isang halaman na maganda sa ating wealth and financial prosperity. Napakaganda niya dahil sa totoo lang ito pong mga jade plant napaka
positibo nung kulay berde niyang dahon, ano. At sinasabi nga po na ang pag-store nung mga tubig sa dahon ng mga jade plant ay nangangahulugan po ng pag-iipon din ng pera. Kaya napakalakas maka-attract ng jade plant sa ating bahay, ano, kapag nilalagay sila malapit sa pintuan at nilalagay po doon sa area kung saan po meron pong salapi na papasok or meron transaksyon regarding po sa money. And paano nga ba alagaan? Actually, may mga nagsasabi na mahirap buhayin ang jade plant. Ito po'y nakadepende sa lokasyon. Kapag ang lokasyon nyo po ay medyo malamig, kailangan ibang lupa yung gagamitin. At kung halimbawa naman po kayo ay nasa area kung saan maalinsangan, ibang lupa rin po, ano, para maiwasan natin po yung pagkabulok at pagka rot ng kanyang pinaka stem. So ito pong jade plant, palitan nyo po ng potting mix, depende sa weather nyo, no. Ayaw po ng jade plant ng masyadong matubig dahil ito po ay isang succulents. Ang gusto po nitong jade plant ay tuyo lagi yung kanyang pinaka surface ng pot, no. Salatin po yung pot, tsaka lang po magdilig. Ang maaari pong mangyari kapag nag overwater kayo ay magka-root rot at develop ng fungus na siyang nagiging dahilan para matunaw at mamatay ang inyong jade plant. So sa pag-aaraw naman po, gusto po nito yung merong araw, ano, filtered sunlight, pwedeng sa ilalim ng net, or pwede rin naman po kung nasa loob ng bahay, bigyan nyo siya ng grow light o kaya malapit sa may source ng light tulad ng bintana. Sa pangatlo po nating halaman ay ang Lucky Bamboo o Dracaena sanderiana. Ang halaman pong ito ay sumisimbolo ng good fortune at napakadaling alagaan lang, ano. Maari siyang mabuhay sa lupa, maari din naman po sa tubig, ano. Actually, hindi po siya bamboo, siya po ay Dracaena plants, ano, pamilya ng Dracaena. Kaya lamang napapagkamal siyang bamboo dahil po dun sa kanyang stalk. Ito pong mga stalk ng Lucky Bamboo ay may bilang din na matuturing, ano. At itong tatlong bilang ng stalk ay napakaswerte dahil ito'y sumisimbolo ng love, health, and success, no. Yan pong tatlong stalk. Kaya maswerte po kung meron kayong tatlong stalk. Ang paglalagay naman po ng mga pulang ribbon o pulang tali ay maganda sa Year of the Fire Horse dahil ito po ay sumisimbolo ng fire, yung pulang tali. Kaya kung makikita nyo po kapag may halaman na may tali po na red, yan po ay pampaswerte. So yan po yung ating isa pang halaman na nag-a-attract ng pera sa year 2026, itong ating Lucky Bamboo. Sa pang-apat nating halaman, kung meron po kayong halaman na ganito, napakalat-kalat at gumagapang, sinupin nyo na po, no, dahil ito ang Golden Pothos o Ephraemnum aureum. Kinukonsidered po siya na lucky plant at dahil po ito ay pinaniniwalaan na nakakapagdala ng wealth at saka minimize niya po yung negative energy na nagiging dahilan para mabilis pumasok yung pera sa ating mga kabahayan. Napakaganda po nito dahil ang dami-daming pwedeng gawing arrangement sa mga photos. Meron po tayong mga video kung paano i-arrange yan. Hanapin nyo na lang po yung creative plant styling o ideas natin sa pagtatanim ng mga photos, ano. Yung kanya pong dilaw na yan kulay dun sa kanyang dahon, yan po yung sumisimbolo ng gold wealth, ano. At sinasabi nga po na kapag meron kayo nito, maaari nyo siyang ilagay po sa ating mga tubig, no, at maaring paramihin dyan. Sa pag-aalaga po nitong ating photos, napakadali lang po. Kung inyong paparamihin yan, kailangan lang po mayroong nodes at ilulubog lang sa lupa para po siya ay dumami, no.
at pwede nyong ikat-kat yan, o isang dahon lang tutubo po maraming dahon. Ito pong potos, madaling alagaan. Pwede siya kapag halimbawang itatanim sa labas. Maganda rin po yung kulay niya. Kung ipapasok naman po sa loob, maaari din naman po, sabi ko nga sa inyo, pwede siya sa tubig, pwede siya sa lupa, yung iba naman po hinahang siya para mas maganda, yung iba naman po pinakapit sa puno, sa wall, para mas lumaki yung dahon, yung ating mga golden pothos. So yan, kung meron kayo ng halaman na yan, i-treasure nyo po yan dahil nag-a-attract din po yan ng kaperahan. Sa panglima nating halaman ay ang mga rubber plants o Ficus elastica, at ito ay mga halamang nagiging puno, pero kung halimbawang ito po maliit pa, maaari nyong ilagay sa iba't ibang parte ng inyong kabahayan. Ang rubber plants po kasi ay nag-a-attract ng wealth, prosperity, and good luck. Yung kanya pong bilog na dahon, yan po ay sumisimbolo din po ng pera, at marami pong variety yan. Meron tayong mga lemon lime yan, at meron din pong mga tineke na ubod ng gaganda, kaya naman po kung titingnan nyo, parang mga plastic ang kanyang mga dahon, kaya maganda rin pong ipang display. Panalo ka na dahil nag-a-attract siya ng kayamanan, napapaganda pa yung inyong bahay, at nalilinis pa nito ang inyong hangin, kaya po ito kasama po sa 2026 na pang-attract ng kayamanan, ang mga rubber tree. Sa pang-anim nating halaman ay ang palmera o areca palm na tinatawag, napakaganda po ng kanyang dahon, at sinasabi nga po na nagpo-promote ito ng health, tranquility, and prosperity, isang house plant na kayang i-drive away yung mga bad vibes, usually po ito nilalagay sa mga corner ng bahay para yung tulis po ng pinaka corner ng bahay na may negative energy ay kanyang matanggal, so napakaganda din po nitong palmera. At ang tipo dyan, kapag medyo tumataas na at nagiging masyado masukal, maaari nyo pong i-trim yung kanyang mga dahon, at nang sa gayon po, mas maganda siyang tingnan. Maaari din po yan mag-anak dun sa pinakailalim, yan maaari nyo pong kunin. Ganyan po yung pagpaparami niyan, pero ito po matibay na halaman, lalo na kapag dinidiligan, kahit araw-araw nyo silang diligan, as long as matuyo yung lupa, pwedeng pwede po, bihirang makakumit po ng overwatering sa halamang ito. Pero make sure lang po natuyo yung lupa bago magdilig, at kayang-kaya niya pong tumagal sa less na ilaw, o less na sunlight. Kaya po maganda tong i-display sa loob ng bahay. Sa pampito nating halaman ay ang corn plant, o mas kilala rin sa tawag na Dracaena fragrans. Ito rin po tinatawag na fortune plants dahil nga po magandang kapalaran yung daladala, lalo na sa aspeto ng pera. Ito po mahihantulad po sa tibay ng isang kabayo, kaya po sa Year of the Horse talaga naman pong laging kasama ang halamang ito dahil sa tigas ng kanyang stem na parang wood na po, ay talagang masasabi mo na kayang-kaya mong labanan yung mga problema sa kaperahan kapag halimbawang meron ka ng halamang ito. Maganda po siya dahil kapag kinat po yung pinaka yan kanyang stem na main stem, tutubuan po yan ng panibagong stem, ganyan po yung nangyayari sa kanya, kaya maganda siyang tingnan. Maganda po sa mga corner din ng bahay, and syempre sa mga garden natin, yung green na kulay niya rin, yan din yung nagpapaganda at nagpapalamig ng itsura. Maganda rin po ang benepisyo nito dahil naglilinis ng hangin at nag-absorb ng mga chemical. At yan po yung ating halaman na fortune plants, na isa rin sa mga mag-attract ng pera ngayong 2026. Pangwalo nating halaman, ito pong mga laurel, ang bay leaf laurel na tinatawag,
ay maswerte din po na pang-attract ng kaperahan, ano. Ito po nagiging puno, depende po kung halimbawa ilalagay nyo po sa mas malaking lalagyan, yan, maaari pong lumaki at mas dumami pa yung dahon. Kapag may tuyong dahon po kayo ng laurel, maaari nyo po yung gamitin, ano, sindihan or kaya sulatan po ninyo ng kahilingan nyo. Kung halimbawa itong isang piraso, lalagyan nyo po ng money. Kapag natuyo na, yan po, at sindihan nyo, maaari pong magkatotoo yung wish nyo. Meron din naman pong iba ginagawa, kapag tuyo na yung dako ng laurel, yan, naglalagay po sila ng kahilingan nila, good health, money, wealth. Yan, pwede nyo pong isulat yan at iipit nyo po sa inyong mga pitaka. Nang sa gayon po, yan po ay makapagbigay sa inyo ng lucky charm, no? Yan po yung mga ilan sa mga ginagawa po na orasyon o tradisyon sa mga dakon ng mga bay leaf laurel. Pero sa pag-aalaga po nito, kasi ito usually ginagamit natin sa mga lutong ulam, ano, pampalasa, tulad ng adobo, yan. Kung halimbawa mag-aalaga kayo nito, gusto nito mas maraming araw, ano. Pero kung ipapasok niyo siya sa loob ng bahay, maaari rin naman po na isang linggo or 2 linggo ay ilabas nyo rin po siya para maarawan, ano. Actually, kapag nasa loob po siya ng bahay, maaring medyo manilaw yung kanyang mga dahon dahil kulang sa araw. Pero as long as merong sinag ng araw na natatanggap ang bay leaf laurel, mabubuhay po siya, ano. At napakaganda po ng halamang ito, at sabi ko nga sa inyo, proven na po ito dahil ang daming gumagawa ng mga yan, orasyon or traditional way ng pag dito po sa ating bay leaf laurel. Sa pangsyam naman nating halaman, itong mga sisi plants, ano. Napakaganda po nitong ating sisi plants dahil dun sa kanyang yan, magandang kulay green, may variety ng black, and isa po sa sinuturing na halaman na makakapagbigay sa atin ng kaperahan sa 2026 dahil po yung hugis ng kanyang pagkakatayo, dahon ay parang katulad din po ng fire horse, ano. Kaya po yan, nag-a-attract din po ng pera, at the same time maganda yung benepisyo sa feng shui po. Kapag ang dahon maraming benepisyo or ang halaman maraming benepisyo, siya po ay matuturing na maswerte, no. At dahil po dun sa kanyang mga dahon na nagsasalansan, ibig sabihin po niya nagsasalansan din po tayo ng pera, no, sa ating bahay, at yan po yung nakaka-attract ng pera sa atin, ano. Napakaganda po ng mga sisi plants kapag halimbawang i-display natin. Kaya po isa sa mga halaman na minsan hindi napapansin pero may magandang simbolismo. At sa huling-huli po nating mga halaman na maswerte at nag-a-attract na parahan ay itong mga snake plants, dahil ang snake plants po maituturing na isa sa mga halaman na nakakapagbigay po ng pera, money magnet kung tawagin ang mga snake plants, ano. May iba't ibang variety ang snake plants, iba't ibang uri, ano, pero ang napapanahon at madalas nating nakikita ay ang mga millionaire snake plants, ano, na mabibilog. Ito yung Congo, Masoniana, yan po yung mga tawag sa kanya, no. Pero anyways, kahit ano pong snake plants, yan po ay nakakapagbigay ng magandang vibe sa atin at talagang nag-a-attract ng kayamanan. So kung marami po kayong snake plants, simulan na po ang pag-ipon yan sa 2026 dahil ito po ang kanilang panahon at ang panahon kung saan sila ay mas mag-a-attract ng kayamanan. Yan po yung snake plants, ano. Madali rin pong alagaan ng mga snake plants. Pwede pong siya sa loob ng bahay, pero yung mga ganitong variety po kailangan medyo naaarawan, no, yung mga variegated. At problema po dito is overwatering. Huwag basta-basta magtutubig, pumili ng magandang lupa na mabilis
matanggal po yung tubig, no, sa pinakalupa upang hindi makabuo ng fungus dahil ang karaniwan po nangyayari sa kanila kapag yung dahon po nila ay nag-apektuhan ng fungus na tinatawag, nagkakaroon ng mamasa-masa at paninilaw. Yan po yung nakakapangit sa mga snake plants at yan din po yung reason kung bakit namamatay sila. Ang pagkakaroon po ng magandang dahon sa feng shui ay swerte, no, at talagang magiging effective kapag healthy ang plants mo na pang-attract dun sa mga kayamanan. So yan po yung ating snake plants sa ating huling halaman. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog. E nalaman nyo na po yung 10 halaman na mag-a-attract ng pera sa 2026, ano, Year of the Fire Horse. And I hope na meron kayo ng mga halaman yan. Nakumpleto nyo na ba sila? And kung wala pa, yan po, pwede na kayong bumili at maghanap niyan, ano, dahil yan po yung talagang mabisa na pang-attract ng pera, no. Salamat sa inyong panunood, pero lagi nyo pong tatandaan na ito po ay mga gabay na halaman lamang na maaaring makatulong sa ating buhay. Ang importante pa rin po, manalangin tayo sa Diyos at kumilos, ano. Kung tatamad-tamad po tayo at walang gagawin, talagang hindi papasok yung pera sa atin, ano. Dapat magsikap at magpunyagi para maabot natin yung mga pinapangarap natin sa buhay. At maraming salamat po sa inyong panonood, sa lahat na nag-like, share at nag-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Sunao or Mini Dino Park Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!